excited. I'm dying to be reunited with the one who's always known me. Praise God. Nangbuntag sa tanan. Dalagon tumbuhin nga Dios. Amen. I'm dying to be reunited. Amen. Praise the Lord. Amen. Kinasayad kita maigsoon nga kung walay kamatayon, wala gyud pagkabalik pagkaiusa diha kang Ginoong Kristo. It takes life to have it takes death. Amen. No, to acquire life, no. Nagkinahanglan og kamatayon aron adunay pagkabanhaw. Praise the Lord. Amen. So manang atong kanunay ginasulti nga before ta mangandoy maigsoon og body change, there must be first a character change. Hallelujah. Amen. Og salamat sa Ginoo no bisan pa nining kabuntagon, salamat sa testimonies itong igsoon no. Hallelujah. Amen. Makalingkod sa. Amen. Hallelujah. Amen. Let's settle first maigsoon to ang mga kagulingon og salamat sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Og natong duha ka igsoon. Praise the Lord. No gikan sa lupungan. Praise the Lord. Amen. Og salamat sa Ginoo og naa sila maigsoon no. Kiguban ka nato. And Brother Fred also amen. Nani siya importante itong Domingo and then karon no, praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Ug amen karong kabuntagon natong salamatan ang Ginoo on a very successful sa kasal ni Sister Rolene o ni Brother John Win no katong Friday. Salamat sa Ginoo. No, nabisi gid ta maigsoon but salamat sa Ginoo no nga diin siya mismo ang nagpataliwala sa maong buluhaton. Praise the Lord. All is well. Praise God. Amen. Dunay mga kakapoy, dunay mga kahago, but at the end of the day, everybody is happy. Amen. Praise the Lord. Tungod kay Amen. Ana man gina maigso no. We need to sometimes maigso na dito makahago. Tungod kay sa tumoy niini dili po mabayran maigso ng atong mga kalipay nga nabuhat maigso no. Praise the Lord. O salamat sa matag usa. Dili na ko mention maigsoon sa mga pangalan and kabalo na sila kung kinsa ang mga naghago maigsoon labi na sa inyo ang mga pag-ampo sab. No, praise the Lord. Because I believe it is not just a occasion ni Sister Rolene o ni Brother Junwin, but it is our occasion. No, ato atong okasyon maigsoon tungod kay ato man silang mga igsoon diha kang Ginoong Kristo. No, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Og salamat sa Ginoo. Praise God. Og ako na lang pong gamiton ang panahon maigso no pahibalo kaninyo nga adunay mga buluhaton nga moabutay. Praise the Lord. Adunay 28, 29 dito sa Glan. Praise the Lord no lalo sa Aliawan Church na tato. Praise the Lord. There is an invitation for us. And I think January na apoy fellowship sa Barrio Bukid dito sa dili na to dyan, di na to Glan, unahan na sa Glan, murag just na. Davao Occidental, siguro mga 6 to 7 hours travel no, dito sa church ni Pastor Mark. So I just like to remind everybody kung natay panahon nga makaubanta, no, mangandam tadaan maigsoon no, praise the Lord. Amen. Sa kalipay na to maigsoon ang gitawag nga mga panagtigom. Praise the Lord. Hallelujah. And hopefully Amen. This coming January, no? Mabalik na po sa tuwa Megson ang pag-host sa ministers meeting diri sa Kidapawan, Davao o sa North Davao. Praise the Lord. Amen. Kay mao naman nato ang quarterly maigsoon no? Natuyok na namo ang mga kasimbahanan and nagsugod sa tuwa mo nang mobalik na pud sa tuwa. Hopefully mga January no we are praying for that. Praise the Lord. Amen. And dili lang na siya Davao, Kidapawan, and North Davao maigsoon nga ministers meeting. But it would be a nanatay maigsoon because I invited maigsoon ang iglesia sa mga kasimbahanan dito sa Sarangani, sa Jensan. So they're also willing to participate. So kuan sila kasimbahan dito maigsoon, marag 34 sila kabuok.
So giad ko nila ako ang ika-35 ditong dapita. Praise the Lord. So kung madayon diri sa tuwa maigsoon katong mga 34 ka mga kasimbahanan o mga pastor dito, mga ministro, manhi diri sa tuwa maigsoon to participate our ministers meeting. So murag the North Davao, Kidapawan, Davao City, and then apil na maigsoon ang South Cotabato kahit na diha ang Sarangani province. Salamat sa Ginoo, no, hopefully maigsoon mga buluhaton maigsoon nga mga nagkasingabot apan amen dili nato ni buluhaton ni sa Ginoo mo nang ato ta manugyan ta nga to sa tong buhi nga Dios. Praise the Lord. And karong the December 21 and 22, that is Thursday and Friday. Praise God. There is an invitation maigsoon sa atong igsoon dito sa may Bunawan. Praise the Lord, no? Pastor Jesse Pardillo maigsoon, no? Praise God, no? Actually, murag kapila na sila maigsoon, sige invite sa to maigsoon. Last year wala na to na adtuan, but amen, katong last nga kasal ni Brother Janjan, istorya gami ni pastor sa nga pastor mag-fellowship ta kay murag sila gimingaw na gyud sila og fellowship, no. Og I think it's very high time maigsoon because right now we are not looking on any teaching maigsoon, no. Praise the Lord. Tungod kay ang doctrine maigsoon normal na sa mga kasimbahanan, no, because ang ato pakig-fellowship, it is not about accepting their doctrine, but yung Brother Branham, we would rather to have a brother who is wrong in doctrine but right in spirit, no? Because ang atong ginatanaw karon maigsoon ang espiritu na, no, praise the Lord. Because kung natay mga right mga spirit maigsoon, all the ato ang mga gibarugan maigsoon nga kung mali kung kan, it is ang dili nato na obligasyon na tuliron kana. It is the obligation of God maigsoon, hallelujah. Ang ato ang kalipay nga makiga sandurot maigsoon ug makiguban sa tong mga kaigsuonan. Praise the Lord, hallelujah, amen. So it is the spirit of fellowship maigsoon ang gikinahanglan nato, no, kay diya sa fellowship maigsoon na saytan maigsoon, our church has a strong testimony on that, no, nga diha ta na ligon sa atong mga pagpangalagad, tama maigsoon. That's why sa diha nga katong mga kaigsimbahanan nga atong pagadtuan when we're going to have a fellowship, ato nakita nga ang influence sa fellowship, sila na pud maigsoon mga kasimbahanan malipay na pud sila nga, amen, no, nga makig-fellowship maigsoon, and then everybody wanted to have a fellowship. Tungod kay, praise the Lord, amen. Dako kay maigsoon ang makuha sa iglesia sa gitawag nga pakig-fellowship. Labi na diha maigsoon ang paglig-on ug ang kadasig sa matag usa. No, so praise the Lord, samtang nagapaabot ta sa physical nga pag-abot ni Ginoong Kristo maigsoon, no. Hallelujah, amen. Mao na lang na maigsoon tong kalipay nga nga maabot siya nga maabtan ta maigsoon sa mga buluhaton. Amen. Di ta maigsoon maabtan nga naata maigsoon sa kaluya. Di na to gusto nga maabtan ta sa Dios maigsoon nga naata maigsoon sa gitawag maigsoon nga sa backslidden nga kahimtang maigsoon. But maabot ang Dios maigsoon nga naata maigsoon sa pagdiliab kanunay maigsoon sa ato ang mga lamparahan. Praise the Lord, hallelujah, amen. Kay di na to gusto maigsoon masama sa 5 ka mga ulay maigsoon, no, nga ang 5 nadala, ang uba ang 5 nabilin. Praise God. Amen. Kung nagtuo ko maigsoon nga ang tinuod ng mga pangasaunon, kanunay na maigsoon mga malipayon sa mga buluhaton nga iya sa Dios. Hallelujah. Praise God. So, this morning maigsoon, hallelujah. Amen. I would like to invite your attention maigsoon, manindog ta. Praise the Lord. Hallelujah. Malipayon ba ang tag-usa nga nasa panimalay sa Dios? Amen. Praise God. Hallelujah. Medyo marag kuanong panahon maigsoon kay bugnaw sa gawas nga, marag hallelujah, amen. I hope maigsoon nga itong mga lawas lang gibating kabugnaw apan natong mga kasing-kasing. Amen, hallelujah. Kanunay ang kadasig maigsoon ug kainit. Praise God. I would like to invite your attention maigsoon in the book of Hebrews chapter 11 verse 1 unya ambak ta maigsoon sa verse 7. Hallelujah. Amen. We know that Hebrews chapter 11 is a book of faith. Amen. Gitawag ka na maigsoon sa prophet, heroes of faith, no? Na diha maigsoon ang mga pagtuo. And kapila na nato maigsoon gisgutan ni, no? Hebrews chapter 11 verse 1 is nakaingon diha maigsoon, karon ang pagtuo mao ang pagsalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot. Unsa daw ang pagtuo maigsoon? Pagsalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot og ang pagpahimatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita. Unsa daw maigsoon ang faith maigsoon? Mao daw maigsoon ang
nga usa ka butang nga naghatag kanato maigsoon panghimatuod. Amen. Wala pa nato nakitaan pero naa na tay pangpahimatuod. Wala pa kay makita pero makita na nimong ebidensya. Hallelujah. Panghimatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita. Amen, nga naa na pero dili pa nato makita. Unsa na sa maigsoon, buhat ka na sa pagtuo. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And then ambak ta maigsoon sa verse 7. Praise the Lord. Ingon diri maigsoon verse 7. Tungod sa pagtuo si Noah sa napasidan-an siya sa Dios mahitungod sa mga mahitabo nga wala pa makita. Ano? Si Noah gipasidan-an sa Dios sa mga butang nga wala pa makita. Praise the Lord. Amen. Mitagad sa pasidaan. Ikaduha, mitagad sa pasidaan og iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Tungod niini ang kalibutan iyang gihukman sa silot ug siya nahimong manununod sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo. Hallelujah. Amen. So, if you're going to read that scripture, maigsoon, adunay 7 ka butang nga imong makita, maigsoon, sa diha nga ang Dios nakipagdeal ngadto kang Noah. And we're going to talk about maigsoon kanang mga butanga karon, kabuntagon, because I believe, no, ingon ang propeta sa Dios, ingon si Solomon, ang mga nahitabo karon, mahitabo kay Ecclesiastes chapter 1 verse 9. I think, ang mga panghitabo karon nahitabo na kaniadto. Ang nahitabo kaniadto mahitabo karon because walay mga bagong butang ilalom sa adlaw. Amen. In the book of Hebrews, hallelujah 38, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. That's why ingon ang propeta sa Dios, ang Dios kung unsa iyang gihimo sa sinugdanan, mao iyang gihimo hangtod sa walay katapusan. Tungod kay ang Dios maigsoon, hallelujah. Amen. Dili siya nagatuon. Ang Dios dili nagataas o nagaubos ang kahibalo. He is, amen, nagakanunay ang iyang kaalam. Kung unsa iyang desisyon sa sinugdanan, mao ang iyang desisyon because He is the same yesterday, today, and forever. Amen. So, hallelujah. Amen. Aduna tayo topic karon maigsoon, kabuntagon maigsoon, another subject maigsoon, topic maigsoon. Atong title maigsoon is Being Warned of God of Things Unseen. Being warned of God of things unseen. Amen. Nga amen, gingon maigsoon nga gipahinumduman o sakat ta maigsoon gamay. Gipasidan-an, no, warn or sige daw, sakat gamay. Gipasidan-an siya sa Dios, no? So diha ta maigsoon. Being warned of God, maigsoon, this is not Noah but sa tuwa maigsoon, we are being warned of God. Nga gipasidan-an ta sa Dios sa mga butang nga dili daw makita. Amen. So ang Dios magapanalangin sa mga pulong. Let us pray. Nangito na mo nga Dios, tag-iyas sa mga butang. Father God, among gisabitar kinong Dios kining among bulhaton karon, a very simple subject, Father God. Hallelujah. Amen. But Lord, we know, Father God, that you are the same yesterday, today, and forever. Ang imuhang mga plano, ang imong hunahuna, ang imong programa ginong Dios, ang imong sistema wala mausab gikan pa sa sinugdanan ug hangtod nining katapusan nga mga adlaw. You are God of the Scripture. Hallelujah. That's why, Lord Jesus Christ, amen, amog yung ginatanaw ginong Dios that if you are a scriptural God, there must be a scriptural people. Hallelujah. Nga diin, Lord, among makita ang among mga kinabuhi diha gayud sa imong plano o programa. Nga dili ikaw ang masupak namo ginong Dios sa imong mga programa kundi mapalgan kami ginong Dios nga nagatuman diha sa imong programa ug hunahuna. We know, Father God, nga ang imong pulong mao kini ang imong hunahuna. We know, Father God, nga imong pulong mao kini ang imong programa. That's why we submit to you, Father God, this morning into your word, into your divine presence, Father God, sa imong anointing karong kagabuntagon ginong Dios. May you speak to us mightily, Father God, and deal with our hearts this morning. Touch once again ang matag usa kanamo as we, Lord, we long to grow more and to learn more of you, Father God. Tungod kay nasayod kami nga the more nga among madungog, among masabot ang imong pulong, the more ginong Dios nagikinahanglan namo ikaw sa among mga kinabuhi. And we enjoy, Father God, the presence of your word because we know once again, Father God, that the presence of your word, hallelujah, will bring your presence, Father God.
ang paghisgot namo sa imong mga pulong mo'y magdala sa imong presensya sa taliwala namo karong kabuntagon. And we welcome you, Father, sa amo ang mabuluhaton karon nga ikaw ang mamulong kanamo, ikaw ang mapasidunggan, ikaw ang mabayaw. Lord, pasaylua kami sa mga kalapasan sa buhat ug sa unahuna. Hallelujah. Lord, among gitugyan kanimo ang kinatibuk-an nga buluhaton, ang tanang espiritu ilalom Ginoong Dios sa imong gahom nining kabuntagon. We bless your name once again. Have done your way, Father God. This we ask in the mighty name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ. And the congregation say, Amen. God bless you. Ang Diyos panalangin. Makalingkod na. Amen. So, may buntag sa tanan once again. Hallelujah. Amen. Ang tanan mga katalugon, may ngon praise the Lord. So, walay katalugon. Praise the Lord. Amen. Salamat sa Ginoo. So, painayan gamay kay murag. Hallelujah. So, katong mga nasa gawas nga walay mga kuan, no? Atong hallelujah, amen. Nainay no katong mga gipanggutom, pangaon mo daan, okay. Hangtod ta kuan, hangtod ta mahuman. Praise the Lord, amen. So, settle first, no? Marag nga uman naglihok pa. Amen. Praise God. So, andam na ba? Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Let's go back maigsoon sa Hebrews chapter 11 verse 7. Now, diha maigsoon no, as we are going to look the scripture in Hebrews chapter 11 verse 7, adunay 7 ka butang. Tanawon niyo na maigsoon ha. Tungod kay adunay 7 ka butang nga gihimo ang Ginoo or gibuhat ang Ginoo before niya maigsoon nga gihatagan maigsoon og mensahe ang tao, before niya maigsoon gipaabot ang iyahang hukom sa kalibutan. Amen. Before niya maigsoon nga gisilutan ang kalibutan. These are the 7 things, butang 7 ka butang nga gihimo sa Ginoo before niya maigsoon gihukman ang kalibutan. And I believe maigsoon mao gihapon na because in the scripture in Luke chapter 17 verse 26, naingon sa maigsoon, this is a very common Bible verse para kanato maigsoon, naingon siya, as it was in the days of Noah, so shall it be in the days of the Son of Man. No? So ingon siya, kung unsa kuno ang adlaw ni Noah, mausab ang adlaw nga diin ikapadayag na ang anak sa tao. Kinsa man ang anak sa tao? Si Ginoong Kristo. Amen. The message of the hour is revealing Christ. Amen. The message of the 7th seal is revealing Christ. Amen. That's why sa miabot ang propeta sa Ginoo. Amen. The mystery of God should be finished. Sa diyang miabot maigsoon ang Luke sa Revelation 10:7, ang tinago kuno sa Dios mabutyag na. That's why sa diyang miabot maigsoon ang propeta sa Ginoo nga magbutyag sa tinago sa Dios, nagwali siya nga si Kristo ang tinago sa Dios. Meaning, amen, when the seal was open, hallelujah, amen, ang propeta nagwali, it is the unveiling of God. Christ, the mighty God, unveiled before us. Amen. There is a greater than sermon is here now. So, he is talking, the sermon of the prophet is revealing Christ sa atong panahon. Nagpadayag di Ginoong Kristo sa atong panahon. And, as it was in the days of Noah, so shall it be at the coming of the Son of Man. So, iyang gibalik maigsoon ang book of Genesis to give us a view. Maghatag ka na ito maigsoon og panglantaw. Amen. O, kapila na maigsoon ato nadungog ni nga gi-break maigsoon at it was in the days of Noah. But this time maigsoon, we will amen, mo tagaan nato maigsoon og another view or angle maigsoon kini nga panagisgutan maigsoon because hallelujah, amen. Mao kini ang panahon nga din ipadayag na ang anak sa tao. Tama ba? Praise the Lord. Amen. And then gigamit ni Barnabas sa propeta sa Ginoo and gigamit maigsoon sa scripture ang mahitungod sa adlaw ni Noah. Amen. Praise the Lord. Amen. Even si Peter maigsoon, gisgutan niya maigsoon ang days of Noah. He's talking about the long suffering of God. Amen. Praise God. Amen. Nga miabot minaog ang Dios ang kamatayon. Amen. Ingon ang propeta sa Dios, his soul, hallelujah. His soul, his spirit, his theophany was preaching in the soul in prison. Amen. Not to convert them, but to condemn them.
Kinsa to? Kato mga tao nga wala magpatalinghog, hallelujah, sa adlaw ni Noah. Praise the Lord. Amen. And daghan maigsoon nga atong makitan. And then in Hebrews chapter 11, verse 7, in the heroes of faith, Paul is very specific to mention the name of Noah. Kaya kabalo ta maigsoon, daghan gipang mention maigsoon nga mga tao diya sa scripture because that is the heroes of faith. Hallelujah. Amen. But this time, gusto na ko tanawon ninyo maigsoon ang Hebrews chapter 11, verse 7. Hallelujah. Because as it was in the days of Noah, and then Paul is saying here, nga by faith Noah, amen, being warned of God, of things not seen as yet. So atong tanawon karon maigsoon nga atong nakita diri karon, hallelujah, nga wala pa ang hukom sa kalibutan, pero ang Dios namulong ngadto kang Noah. Praise the Lord. Amen. Warned of God, gipasidan-an sa Dios may tungod sa mga butang nga wala pa niya makita. Wala pa niya makita. Amen, tama ba? The same ka na to, maigsoon. Wala pa'y hukom, wala pa mibuto, maigsoon, ang mga nuklear. Wala pa nalumpag, maigsoon, ang Los Angeles, California. Wala pa masunog, maigsoon, ang Vatican. Wala pa maggira, maigsoon, ang ikatulong gubat sa kalibutan. And yet, hallelujah, it is already proclaimed unto us. It is already revealed unto us. And these are the distractions, mga butang nga mahitabo, kabalutan nga kining kalibutan na humana sa hunahuna sa Dios. Nga kining kalibutan na gisunog na sa Dios sa wala pa matukod ang fundamento sa kalibutan in His mind. And yet, maigsoon, we are one of God of these things. Tama ba, maigsoon? But by faith, ato nang ituhuan. Amen. Because atong subject karon maigsoon, being one of God of the things unseen. Hallelujah. Amen. Pero dili lang maigsoon ang mga butang nga gipahinumdum sa Dios kanato. Warning kanato maigsoon sa distraction. But because also God warned us of the things unseen just like our glorified body. Amen. Gisaad kanato maigsoon ang atong tiya pa ni. Gisaad kanato maigsoon ang new heaven and new earth. Gisaad kanato maigsoon ang millennium. All these things also are promises of God, being one of God, pero things that are unseen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Una na maigsoon, being one of God of things unseen. Gipahinumduman ta sa Dios maigsoon, may tungod sa mga butang nga wala pa nato makita. Amen. Yes. Amen. That is one. Ikaduha, move with fear. Napatay kahadlok maigsoon sa diyang nahinumduman at atong nadungog maigsoon ang pulong sa Ginoo. Of course. Hallelujah. Amen. Amen. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen. Kung aduna tay tinuod nga kaalam maigsoon sa Dios, naatay kahadlok kadto sa Dios. Because ang atong kahadlok mao na maigsoon ang nagpakita nga aduna tay kaalam mahitungod sa Dios. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Meaning, ang tao kung aduna nay kaalam sa Dios, ang kahadlok sa tao ngadto sa Dios maigsoon, nagsugod na pud diha sa kasing-kasing. Because your fear is the manifestation of your wisdom. Muna ang tao maigsoon, dili mahadlok sa Dios, di ko mahadlok sa Ginoo, masunog pa ng kalibutan. Because wala sa maigsoon kaalam sa Dios. But to us, amen, nga, gitagaan maigsoon og kaalam sa Ginoo, naay kahadlok. Tama ba? Ikaduha maigsoon, move with fear. Number 2. 3, prepared an ark to the saving of his house. Amen. Nangandam sa arka aron maluwas ang iyang panimalay. Hallelujah. Praise the Lord. Ikapat, by which, move with fear, prepare an ark for the saving of his house, by which he condemned the world. Amen. Gihukman ang kalibutan. Kita pod maigsoon sa ditungod na nahadlok kita sa Dios. Amen. Giandam nato maigsoon ang arka aron maluwas ang atong kagulingon ug atong panimalay. Ikaduha maigsoon, atong gikundina ang kalibutan. That's why we are called out, we are separated from the world. Amen. Gihukman nato ang kalibutan. Unsa atong hukom? Amen. Unsa atong gihukman nato maigsoon? Tungod kay nasayta nga kung naata diha, maubanta sa hinukman. Hallelujah. Amen. We separated ourselves. That's why ingon ang Dios maigsoon, if the things of the world is in you, amen, ang gugma sa Dios wala diha kanimo. Amen. Kung ang kalibutan napa kanimo, ang gugma sa Dios wala diha kanimo. Praise the Lord. Amen. Amen. And then, ikaduha maigsoon, last maigsoon, first being one of God,
Amen. Ikaduha, move with fear, prepare an ark for the saving of the soul. He condemned the world and he became heir of the righteousness by faith. No? Hallelujah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. No, totoo makita niya Megson, 7 ka mga butang na Megson. No? So, kining tanan mo niyang gihimo Megson, no? Prepare na kisa gani ang arka nga gihandam sa tuang panahon karon. That is Christ. Mo nang kitang tanan Megson kinahanglan na anatadiha kang Kristo. Amen. Mo to nagnuog na to kaniya Megson. I was blessed by the lyrics of the song Megson. Amen. Satan can kill our body, can hurt our spirit, but our soul is hid in Christ. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. No, move with fear, prepare an ark, saving of his, amen, mo na Megson. Si Kristo Megson ang arka natong ginaandam karon Megson, by which he condemned the world. Usab ban kanato Megson ato sa gikundina ang kalibutan. Amen. Amen. Sunod Megson, sa dingi kundina to ang kalibutan, and we became heir of the righteousness which is by faith. Nagsugod og pagtuo, natuman Megson og pagtuo. Amen. Hallelujah. Mao gyapon Megson. We started from faith unto perfect love. Amen. Hallelujah. Praise God. So, amen. No? So, the Bible says, the man was one of God things not seen as yet. So, ang Biblia nagsulti nga, gipahinumduman daan o gipasidanan ng Dios, ang tao sa Dios sa mga butang nga wala pa niya nakita. Those things that God was speaking, no? Di man ninyo Megson, nga katong ipangsulti sa Dios ngadto kang Noah, katong mga butang nga iyang ipangsulti, dili pa to makita Megson sa 5 senses sa tao. Ang ipangsulti sa Dios, ang mga saad sa Dios, amen, dili to mapamatud-an sa 5 ka mga bahin sa tao. Katong isulti sa tao, sa Dios, dili to niya makita Megson sa iyang physical nga mata. Dito niya madungog Megson sa iyang physical nga, amen. Dito niya mabati Megson, hallelujah. Because you know, amen. Kaya ang Dios Megson, praise the Lord, dili mo kontak kanato Megson by our 5 senses. Amen. That's why Megson, ingon na propeta sa Dios, importante kayo ang ika-6th sense, which is faith. Because faith looks to the unseen. Mo ni karon Megson sa tuang pagpangalagad, kung mubasi ta Megson sa atong gibati, mubasi ta Megson sa atong makita, mubasi ta Megson sa tuang nadungog. Hallelujah. Dili nato Megson mapamatud-an ang pulong sa Ginoo. Because we need faith, hallelujah. Amen. Aron atong mapamatud-an nga tinud ang mga butang nga gibuhat sa Dios. That's why by faith Noah, being one of God, of the things unseen. Hallelujah. Amen. It was still in the unseen realm. Ang saad sa Dios, naapa sa mga butang nga dili pa makita. It was still in the invisible. Amen. Naapa sa mga butang nga dili makita. Upon along the way by faith, maghinahinay Megson nga ang mga butang nga dili nimo makita, imo nang makita. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. But God was dropping it down by revelation to the man. Wala pa niya Megson gipakita kini. Wala pa niya Megson gipabati kini. Tungod kay ang plano sa Dios, gusto niya Megson nga magpakanaog siya og pagtuo or kaalam nga langit nun ngadto sa iyang mga katawhan. Hallelujah. Amen. Tungod kay gusto ipakita sa Dios nga sa kagulingon nga pagpaningkamot sa tao wala say mabuhat niini. Kundi kung unsa ang buhaton sa Dios, hallelujah, ngadto sa tao, mo na Megson, hallelujah, nining kabuntagon, wala tay mabuhat Megson nga gipadaygan ta sa Ginoo. Buhat na sa Dios nganong gipadaygan ta. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. And God was raising the man out of the humanistic realm. Amen. Kay ang tanan nga gisaad sa Dios kaniya wala pa niya makita, being warned by God of the things unseen. Meaning Megson, hallelujah, kay ang gusto day sa Dios, when we talk about revelation, hallelujah, kinahanglan ang tao aron mapadaygan siya, mugawas siya sa iyang tawhanon nga pagbati. Mugawas siya sa iyang tawhanon nga kalibutan. Mugawas siya sa iyang tawhanon nga kinaiya. Because why? Because ang mga things nga mga unseen, dili mo contact Megson sa itong yutanon nga kinabuhi. Hallelujah, amen. Nakuha niyo Megson? The purpose of God is to drop down revelation, and then Megson, ang gusto po sa Dios is hubuon ang atong gitawag Megson nga humanistic realm. Kining tawhanon nga pagsabot, tawhanon nga idea, tawhanon nga panguna-huna, tanaw, tawhanon nga paglantaw Megson sa mga butang. Hallelujah. Humanistic realm ang tawag ana Megson.
into a realm of revelation. Hallelujah. Amen. Tanggalon niya megson atong tawhanon nga pangunahuna ngadto sa langit nun nga pangunahuna. Hallelujah. Amen. Amen. Gitawag megson nga realm of revelation where the man was becoming a recipient of the thoughts of God. Amen. Sa diha megson nga hubuon na nimo megson ang imong hunahuna, unya moabot na ang hunahuna sa Dios. Kay gusto sa Dios megson hubuon niya ang imong hunahuna kay ikaw ang iyang padawaton sa iyahang plano. A recipient mo dawat sa langit nun nga mga butang gikan sa Dios. Kay musugot sa dili hangtod nga naa pa imong tawhanon nga pangunahuna, dili mo abot ang langit nun nga mapangunahuna. Hallelujah. That is how God works. That's why Noah was being warned of the things unseen. But iyon ang Biblia, amen, being one of God, pero ang sinugdanan, by faith, Noah. Pinaagi sa pagtuo si Noah. Hallelujah, amen. Kung wala pa'y pagtuo si Noah, megson, mutuo ka sa megson. Dili gid siya mutuo, tama? Praise the Lord, amen. It is His faith. Hallelujah, ang nagbutang kaniya niya itong mamutanga. Amen, tanawan niyo megson. Kaya ano, una, amen, kay ang plano sa Ginoo, dili makontak sa atong tawhanon. Sa to ang gitawag ng na physical realm. Tanggalon niya megson ato ang humanistic realm. Aron moabot ng megson ang realm of revelation. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. And then sa diha nga tanggalon ang humanistic realm megson, we become a recipient of the thoughts of God. Mahimo kita nga magdawat na karon sa hunahuna sa Dios. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. And then sa diha nga nadawat ato ang hunahuna sa Dios megson, we are now catching a revelations of God's will and program of our life. Sa diyag makukuha na nato ang hunahuna sa Dios, hinahinay nato megson makuha ang programa sa Ginoo, ang hunahuna sa Ginoo, ang kabubuton sa Ginoo, dili lamang aning kalibutan na kundi ang iyang kabubuton sa atong matag kaugalingon. See? That is how faith works. That's why sa atong pagkatawhanon dili gid ni kini mga buhat sa Dios, dili ni maabot ka nato, dili nato ni ma-appreciate. Why? Because we need to, amen, tanggalon nato ang gitawag megson nga humanistic realm. Now, hallelujah, I would like to give to you a quote megson nga gitagaan kinig emphasis sa prophet megson. Ingon siya, Jesus Christ the same yesterday today and forever, 1955, and I quote, ingon siya, three elements that people dwell in. Three elements that people dwell in. Hallelujah. Amen. I would like you to read the quotation of the prophet megson. Hallelujah. Tanahan niyo megson. Ingon siya, hallelujah. As I have said, there's three elements that people dwell in. Adunay tulo ka elemento nga diin ang tao nagapuyo. Kasi gisgutan ni megson ang tao. Kita atang gisgutan ni megson ingon pa Pedro sa Dios. Dwell in. This first one is humanistic. Ang atong unang, amen, kabulot ta megson, kini nga lawas karon dili ni ako. Kanang lawas nimo karon diha, Brother David, kana dili na ikaw. Pero kanang nga lawas mo ay nagmanifestar kung kinsa ang nasa sulod nimo. Because the soul is the real you. Hama ba megson? Hallelujah, amen. That's why mapapita sa Dios, we dwell in the three dwells in. Ingon siya. And then ingon siya, we dwell first, ingon sa megson. This first one is humanistic. Ang una nato ipuy-an mao kini ang tawhanon nga puloy-anan. Tawhanon nga payag. Hallelujah, amen. Ingon sa megson. Ingon sa megson, we humanistic kini tawhanon. We down here we say, well, I pray for that person. I'm hoping now that he get well. Now, kung kanang humanistic, kung tawhanon, ingon na papeta sa Dios, nga kung muampo siya, ingon sa Division, we down here we say, minsan, muampo ta, nanang tawhana, og maglaom ta, nga siya, maayo. Kining lawasan, musulti, og maglaom, nga naman, hallelujah, dili ni siya makakontak megson sa mga butang nga dili makita. Kay, naani siya gitawag megson nga 5 senses. That's why humanistic, maglaom lang. But, remember, megson, hallelujah, sa pagpangalagad, wala tagi palaom sa Dios. We did not dwell on hopes. Wala ta magpuyo, megson, sa mga paglaom. Kaya may tag hoping, megson, hallelujah, puro lang na mga pangandoy. I mean, what ta nangandoy diri, megson? Wala ta nangandoy nini. Amen. Kung dili, megson, ato nang nakita kini. This is a positive thing. Mga butang kini nga naa na. Hallelujah. Amen.
Wala pa tan mangandoy ani Megson, nana ni. Hallelujah. That's why kung ang Diyos ay mamulong, kung ang tao mo ampo, mangandoy pa siya, tag na ano. But when God said to man, when you pray, ask anything in my name. Yun sa, kung ampo ka, tuhuing na dawat na nimo. That is not hope. Dili na paglaom. That is faith. Hallelujah. Amen. That's why yun sa Megson, no? Humanistic. Next is divine revelation. Sa tayo yun kanina, Megson, hukason daw sa Dios, Megson, ang atong humanistic realm. Kaya nga atong humanistic realm, Megson, dili makakontak, Megson, sa mga butang nga dili makita. Hallelujah, amen. Kaya gusto to sa Dios, Megson, tanggalon na atong humanistic realm, kaya dalon to sa realm of revelation. You know what is realm of revelation? That God's thought, musulod nga to sa iyang tao, kanimo. Hallelujah, amen. Praise the Lord. And then, sa diyang musulod na sa iyang una-una, amen, kung mahulkas na ang humanistic realm, you become a recipient. Ikaw ang mudawat sa una-una sa Dios. Unya sa diyang makuha na nimo ang una-una sa Dios, makita na nimo iyang programa, amen, masabot na nimo ang iyang sistema, ug makita na nimo ang imong kinabuhi ngadto sa iyang pulong. Hallelujah. Amen. The next divine revelation. Una, unsa daw? Humanistic. Kaduha is divine revelation. Unsa na ning divine revelation? This is already faith. Mao na ni ang pagtuo. Kining pagtuo dili na ni Megson magiskot Megson sa 5 senses. Kaya ang 5 senses katupak kanunay, hallelujah, sa imong 6 sense. Hallelujah. Amen. Ang mga butang iya sa Dios, amen, walay butang niining lawasa nga mutuo niya na. That's why Megson, aduna lang may contact ang Dios Megson diha kanimo, dili kining 5 ka butang nga na kanimo kun dili katong pagtuo. Hallelujah, praise the Lord. That is this faith. That's why una Megson, next is divine revelation. Because, unsa ang divine revelation? That's when something down in your heart anchors it. Pag naana daw kay divine revelation, hallelujah, praise the Lord, although ang imong mata, ang imong lawas, dili mo pamatuod sa mga butang nga gisaad sa Dios. But your revelation, your faith, nakaangkla na sa mga butang nga iya sa Dios. Hallelujah, praise the Lord. Amen. That's when that's when something down in your heart anchors it and says it's going to happen. Then something is going to happen. Umingon ka Megson nga mahitabo, naagyoy mahitabo. Because ang imong pagtuo nakaangkla Megson ngadto sa pulong sa Ginoo. And then ikatulo, ingon sa, then the third element is vision. Ganun na naman kay vision. Ngano man? Because that faith now, it becomes a vision. Ay yung pagtuo Megson, magdala kanimo sa mga paglantaw na. O dili ni physical Megson nga paglantaw. Because to see means to understand. Vision means understanding the plan of God. Vision means, amen, hallelujah, Megson nga, naana ka Megson sa in the realm of revelation. Hallelujah, amen. Nga makita na nimo ang saad sa Ginoo. Wa na ka naglaom niini, nga may tabo pa. Amen, kundi nakita na nimo Megson ang mga butang nga gihatag sa Dios. So yun siya, the third element is vision or the word of God, a word of the Lord made manifest. Hallelujah. When we are already in the vision, nakita na nimo nga naga-manifestar na. Amen. When you see that, it's the saith the Lord. Manang makaingon na ka nga, maugid ka na ang giingon sa Dios. Hallelujah. Amen. Now, Noah, balik na kanina Megson, Noah being one of God. Noah being one of God. Ning Megson sa diyang iwarningan sa Dios na ay niabot kaniya nga mensahe. Tama ba? Amen. And we know faith cometh by hearing. Niabot ang pagtukang Noah tungod kay aduna say nadungog nga pulong. Faith cometh by hearing, ang hearing by the word of God. Amen. And remember Megson, faith rests upon the word of God. Dili mo abot ang pagtuo sa tao hangtod nga walay pulong sa Dios, Megson, nga gihatag kanimo. Amen. Pasaligan kang tao, Megson, it is not faith. Walay faith, it cannot produce faith. Pasaligan ka Megson og mga karkulo tiago, pasaligan ka Megson sa una-una sa tao, it cannot produce faith. Because faith can only rest upon the word of God. Muna Megson, ay mong pagtuo maabot lang kung adunay pulong sa Dios nga ihatag da kanimo. Maabot lang ang pagtuo kung aduna kay kasiguraduhan sa pulong nga imong nadungog.
Moabot lang ang pagtuo kung dili uncertain sound ang imong madungog. Moabot lang ang pagtuo kung certain sound ang imong madungog. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Faith could only rest upon the Word of God. No? Bisan tuod maigsoon ang mga butang, gawa pa niya makita. Pero tungod kay, amen, pulong man ka sa Dios ang iyong nadungog. Amen, hallelujah. Nagpukaw ka tumaigsoon sa iyahang pagtuo. Kaya ang pagtuo, hallelujah, praise the Lord. Amen. Mugawas lang na siya maigsoon kung makadungog ka na og tinuod nga pulong sa Dios. Hallelujah. Amen. Amen. That's why when we hear the prophet's message, when we hear nga ang Dios maigsoon, nagsaad maigsoon og Malakay 4:5, when we hear that Revelation 10:7 nga in the days of the voice of the seventh angel begin to sound, hallelujah, ang tanan maigsoon nga nakadungog maigsoon yung tinguga maigsoon, hallelujah, nagkaadunay pagtuo. Nga naman, kini nga klase nga tingog maigsoon, dili tingog sa tao. Dili tingog sa organisasyon, but it is a voice of God to the people. Hallelujah. That's why, nagkaaduna tayo una nga pagtuo maigsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Napa mo diha? Amen. So, itong tanahon kini maigsoon, no? Kining gisgutan diri maigsoon karon nga kabuntagon maigsoon. We are talking about sa panahon ni Noah. Kabalo ta maigsoon nga kung tanawon nimong Bible, Genesis 1 to Genesis chapter 8, that is 2,000 years. Because ikaw ng Brother Branham, Adam to Noah, 2,000 years. Noah to Christ, 2,000 years. Amen. Christ sa atong panahon, another 2,000 years. That's why, adun na karon maigsoon, na-consume na nato maigsoon ang 6 days. Unom ka adlaw, kaya ang 1,000 ka tuig, usa lamang ka adlaw sa Dios. That's why maigsoon, hallelujah, we're going to have a rest on the 7th day, amen, which is the millennium, nga ang Dios maigsoon, mahimo na siyang maghari sa tibok kalibutan na ng panahon na, amen, that is the true Sabbath, the millennium, the 7th day, hallelujah, praise the Lord, amen. Kung tanaw na ito maigsoon ang book of Genesis, no? Praise the Lord. Because ang nagsugod maigsoon ang book of Genesis, nagsugod siya maigsoon og faith civilization. Tanaw na ito kining kay kita nagisgutan na ito maigsoon ang panahon ni Noah, being warned of God. No? Hallelujah. Genesis, pagsugod maigsoon sa faith civilization, ang faith civilization is Genesis chapter 1. Faith civilization na. Kaya nga naman, ang Diyos tanan ang namuhat niya na. Siya maigsoon ang He keep the man, siya maigsoon ang nagpatubo sa mga tanom, amen. Siya maigsoon ang nag-establish maigsoon sa mga kahoy, sa maigsoon ang nagbutang og mga isda sa dagat, sa maigsoon ang naglitok maigsoon, hallelujah. Meaning maigsoon, God is in full control maigsoon sa kalibutan nitong panahon na. And it was under, amen, even Adam is under faith civilization. Hallelujah. That's why sa faith civilization, in Genesis chapter 1 verse 4, sila nagbuhat ang Dios maigsoon og kahayag, ingon sa, then, amen, and God saw it was good. Genesis chapter 1:4. Katapusan ng bersikulo. Genesis 1:4, God saw it was good. Kaya nga naman, siya maigsoon ang nagdumala sa tibok kalibutan. Hallelujah. Amen. It was under faith civilization. Genesis 1:4, it was good. Genesis 1:10, ito ba? Dwell light darkness. And then so, God saw the light that it was good. Amen. Verse 10. Verse 10. And God called the dry land and earth gathering together of the waters called he seas, and God saw it was good. Hallelujah. Verse 12. Hallelujah. Amen. And the earth brought forth grass and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit whose seed was itself after his kind, and God saw it was good. Verse 18. Hallelujah. Amen. Gusto na ko ipakita ka ninyo maigsoon. Kanuman, tungkol kay ang Diyos maigsoon, it was a faith civilization. 18. And to rule over the day and over the night and divide the lights from the darkness, and God saw that it was good again. Hallelujah. Amen. Verse 21. And God created the great whales. Creation maigsoon sa mga youth sa tubig. Great whales and every living creature that move it, which the waters brought forth abundantly. Tanawa. Asa nagikan maigsoon ang mga whales? Ang mga butang nagikan sa dagat. Ang tubig ra pud ang naghatag niini.
Amen. Binuhat nga mabuhi nga nagalihok sa nga mitungha sa mga tubig ingon nga ilang matang ug sa tagtag sa kalanggam nga ingon, and God saw it was good again. And last verse 25. Tanaw Megson, 25. And God made the beasts of the earth after his kind, the cattle after their kind, and everything that creepeth upon the earth after his kind. And God saw that it was good. Hallelujah, amen. Sa diyang kibuhat na Megson ng kalibutan, Megson, under faith civilization, it was good. It was good. Amen. Upon Megson, praise the Lord. Amen. Pag-abot na Megson sa Genesis chapter 5, Genesis chapter 6. Pag-abot na Megson sa Genesis chapter 6, verse 5. Tanaw to Megson. Sa ito kaniya Megson, Genesis 1 hantod Genesis chapter 1, faith civilization, ang Dios Megson ang dumala Megson sa iyang kagulingon nga garden sa Eden. Amen. Ang proclamation sa Dios Megson, it was good. All his creation, it was good. It was good. It was good. Amen. Kung ako masayap Megson, 6 to 7 times Megson yung gisgutan nga it was good. But when niabot Megson ang Genesis chapter 6 verse 5, unsa na yung gingon Megson? And God saw that the wickedness of man was great in the earth. Because, hallelujah, Genesis 1, faith civilization. Pero pag-abot Megson sa Genesis chapter 4, misunod na Megson ang science civilization. Kung sa miabot, when Cain was, ang Genesis chapter 5, atong basahan Megson. Genesis chapter 4, verse 16, is the entering of science because Cain went out in the presence of God. Kaya si Cain migawas na sa presensya sa Diyos. O kamulo pa Megson, kinsa si Cain, ingon Brother Branham, Cain, ang iyang kaliwatan ni Cain mao ang mga scientifico. Ang kaliwatan ni Cain mao ang mga manggialamon, mga great engineers because it was Cain who first nag-establish Megson og cities. Si Cain ang pinakauna Megson nga nagtukod og mga syudad. When we talk about cities, it talks about infrastructures, it talks about, hallelujah, amen, mga marine engineering, architecture, manufacturing, economics, hallelujah, praise the Lord, amen. Diha na magsugod Megson, sa diha nga si Cain, nagsugod nag-establish Megson. And Genesis chapter 4, nagsugod nag-establish Megson si Cain. And that's why, pag-abot sa Genesis chapter 6, Genesis chapter 1, ang tanaw sa Dios sa kalibutan, it was good, it was good, it was good. Pag-abot sa Genesis chapter 6, tingsa, and God saw. Sa Megson, hallelujah, amen. Sa iyong nakitan, nga ang kalibutan, grabe na ang pagpakasala. Grabe na ang pagkahugaw. Hey, church, hallelujah, amen. Natay ito isa ni Megson because we are talking about Noah here, that being one of God. Amen, praise the Lord. Di ba maupon ang naitabo ka na ito, Megson? Amen, nakita na ito kini. Amen. Hallelujah. Tanawa ito, basahon Megson, Genesis 6 chapter 5. Kinala masabot na ito ni Megson, ha? Kay, when Brother Branham is preaching about the seventh seal, amen, wala niya Megson nga gilabyan kini nga eksena. Gani giingnan niya kini Megson, tanaw na to kani sa Megson ang quotation sa propeta sa Dios. Even Noah has a seventh seal revelation. Although si Noah gi-type ni Brother Branham Megson sa 144,000, but also Noah gi-type niya Megson sa ora ba Megson nga unsay ang type and shadow ni Brother Branham is itawag Megson nga nagitawag niya Megson compound meaning, no, ang Bible, no? Although si Enoch ang atong type Megson nga nakaabot sa rapture, si Noah gi-type ni Megson nga nakaabot sa tribulation, but in some of these types and shadows gi-type po ta ni Brother Branham as type to Noah. Hallelujah, amen. Because gitawag nato ang Megson nga compound meaning. Meaning sa isa ka type and shadow dili magpuyo lamang ang usa ka interpretasyon niya na. Meaning daghan Megson ang mga plano programa sa Dios nang musunod sa usa ka eksena Megson. That's why when we talk about Ruth, dili lang ta mag-isgot Megson about redemption story dia. Amen. Dili lang ta pwede mag-dwell Megson sa redemption story dia. Makadwell ta dia Megson on how God will dwell to the bride. Amen. On how that the bride, nagsugod Megson sa iyang pagdesisyon. Nga magsugod ta nga mo-desisyon ta, musugod ta nga mo-serbisyo ta, maabot ta Megson nga makapahulay ta, hangtod nga maabot ta Megson nga rewardan ta. Hallelujah, amen. That's why in many preaching of the prophet, hallelujah, naglalain ang iyang mga subject, but the same character Megson ang iyang ginapasulod.
Gitawag ka na maigsoon og compound meaning. Hallelujah. Amen. So, tanahan nyo na ito maigsoon. Basahan na ito ni. Unsa kay itong Genesis 1, 4, 10, 12, 18, 21, 25. Unsa, pero God saw, it was good, it was good, it was good. Amen. And then, pag-abot maigsoon sa Genesis chapter 3, hallelujah, misabot maigsoon ang first seal. Unsa kani ang first seal? Ang pinakauna nga maglilimbong. In the Garden of Eden. Doon nisulod maigsoon, hallelujah, ang puti nga kabayo. Abi ninyo maigsoon ang puti nga kabayo na sa Book of Revelation lang. Amen. Makita ninyo maigsoon sa Book of Genesis una. Amen. The first seal was in Revelation chapter 12. Unang maglilimbong nga to sa langit. Si Lucifer. Almost 2/3 of the angel ang iyang nalimbungan. And then, hallelujah, this first seal na-establish maigsoon in the Book of Genesis. Unsa kani ang first seal maigsoon? Deception. That's why niingon ang yawa maigsoon miduol nga tukang Eva. Unsa ingon sa imong Dios? Mamatay ka? Dili ka mamatay, oy. See? So we can now see, kung na ay 7 seal revelation, maigsoon in the Book of Revelation, na ay 7 seal in the Book of Genesis. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ang 7 seal is the written word. Kaya ang 7 seal, ang word nga 7 seal, mabasa nimo sa Biblia. Tama ba? But the unwritten word is the thunders. Ang mga sulod sa 7 seal. Hey, I hope you understand. That's why maigsoon karon, gimension sa Biblia, pero ang unwritten mo ni ang gina-reveal sa Dios kanato karon. Abi na, ang maglilimbong, abi na to ang puting nga kabayo, dito lang nato makita maigsoon. Hallelujah, praise the Lord. Dili, nagsugod na maigsoon diri sa Book of Genesis. O gani dili lang na sa Book of Genesis. Kay mao nang dragon nga gilabay sa kalibutan, gikan na maigsoon ngadto sa langit. The great dragon, Revelation chapter 12. Now, basa ta maigsoon ha. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and every imagination of thoughts of this heart was only evil continually. Unsa daw? Ang grabe na daw maigsoon. Sige. Og nakita ni Jehovah ang pagkadautan sa tao sa yuta, dako og ang tanang pagpalandong sa mga unahuna sa iyang kasing-kasing, lunlon kadautan lamang gihapon. And remember maigsoon, kung adunay remember maigsoon, Genesis chapter 6 is 6 seal. Ito ba mo ni maigsoon? Kabalo mo unsa ng 6 seal, di ba? What is 6 seal? That is earth disturbance. What is 6 seal? That is judgment to the earth. Gani ang trumpet, hallelujah, nasulod sa 6 seal. Tama ba? Ang First World War, Second World War, Third World War, hallelujah, revelation na nga masulod maigsoon sa ikaw nga silyo, tungod kay ikaw nga silyo, may tungod sa silot sa Dios sa kalibutan. That's why in Genesis chapter 6, ningon ang Dios, nasuko ang Dios sa diyan nakita niya ang kalibutan nga grabe na ang pagpakasala. That's why ni-declare siya nga iyang hukman ang tao. Amen? Dili lang tao yung hukman. Hukman niya una ang kalibutan ug hukman niya ang tao sa kalibutan. That's why Genesis chapter 6 is 6 seal. God's judgment to the earth, not only to the earth, but also to the people. And remember, 7 trumpet is the judgment of God. So that's why, ingon pa nga ang mga hukom sa Dios nakasulod na siya sa tinago sa ikaunom nga silyo. Kaya ikaunom nga silyo mao na ang hukom sa Dios. Because trumpet is, unsa kay trumpet? Is wars. Trumpet, first trumpet maigsoon, kadautan maigsoon sa tubig. Second trumpet maigsoon, kadautan sa mga mananap. Third trumpet, kadautan sa mga yuta. Fourth trumpet maigsoon, kadautan sa kahanginan. Gitawag maigsoon global warming. Fifth trumpet maigsoon is World War I. Sixth trumpet maigsoon is World War II. The seventh trumpet is World War III. That's why yun sa Branham, we are living right now that we are in the, amen, we are right now between the sixth and the seventh trumpet. Kaya nga naman, pag human sa World War II, 1947, misulod ang ministry ni Brother Branham, hangtod karon 2023. Amen. Before mabot ang World War III, Revelation chapter 11, verse 14, musulod sa ang Elijah-Moses ministry ngadto sa Gentile, and Moses-Elijah ministry hangtod sa 144,000, and then World War III na. So that's why ingon siya, we are living right now between 6th trumpet and 7th trumpet. Kaya unsang 6th trumpet?
World War II, 1947, nahuman ang World War II. Amen. World War III, wala pa. Pero yun siya, natas tunga-tunga sa 6 o 7 trumpet. Hey, church, nantamakuha rin yun, Megson. Hallelujah. Amen. No, medyo deeper, Megson, ng mga butang ni. Biya ako na nang-Ingles ka sa inyo, Megson. Yung mga we are right now living between, sige daw, I would like to give you an evidence, Megson, just to, napang mo diha. Hallelujah. Amen. Please bear with me because I am now, amen, more on Megson, realistic na Megson. Because atong gihisgutan Megson ng Genesis chapter 6. Genesis chapter 6 is 6 seal. 6 seal, Megson, mauna Megson, ang hukom sa kalibutan. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. That's why ang 7 trumpets, nakasulod Megson nito sa revelation of the 6 seal. That's why yung sa, living between 6 and 7 trumpet. Ano ko na? 6 between 6 and 7. Between 6, warag 6 S-I-X-T-H. Ay, di naman. Between 6, that 6 between mana. Between 6. S-I-X-T-H. Dili, 6 number na. 6 katong ka TH na TH. Between 6 and 7 trumpet. Between 6 and 7 seal. 6 and 7 trumpet. 7, ikaw tara, 7. Between 7 trumpet. Hallelujah. Please bear with me, no, kaya ako lang nang sa the feast of the trumpet, ingon sa tanawa. Saan to? Look under, now notice, the ministry of Moses and Elijah. Kinsa yung ministry of Moses and Elijah? This is the ministry of the prophet, Moses and Elijah. Between the 6th and 7th trumpet. Unsa kani ang 6th trumpet? World War II. Amen? World War II, 1947. So pag human sa World War II, misunod kuno daw ang Moses Elijah ministry. Mo nang misunod Megson, si Brother Branham Megson, nagsugod yung ministry, 1947 hangtod karon. Hallelujah. Praise the Lord. Marapture ang bride, and then musunod balik Megson ang Moses Elijah again para sa 144,000, and then 7 trumpet, which is ang 7 trumpet, Revelation chapter 11, verse 14. So that's why you say, look here under. Now notice, the ministry of Moses and Elijah, will everybody get it? Let me say again, the ministry of Moses and Elijah between 6 and 7 trumpet will be 2 prophets. They will be, Israel always believe the prophets. No. Ang Moses Elijah na to, between 6 and 7, maog gyapon ang Moses Elijah sa Israel, between gyapon sila tungod kay ang atong ministry o ang ministry sa 144,000 magsunod na. Magtunga na sa tunga sa Second World War o dili pa mabot ang World War kay 11 Revelation chapter 11 verse 1, that is 144,000 hangtod 13. Ang Revelation chapter 11 verse 14 mo na ang World War II. Asa ta karon? Revelation chapter 9, that is World War II. So, pag-abot sa World War II na human, musunod ang Revelation chapter 10. Hey, church! Asa ta karon, Megson? 10, 10:7, 10:8 to 11, tama? Pag human sa 10:8 to 11, last verse, 10:11, musunod na po ang Revelation chapter 11, which is ang Dios makigdeal sa 144,000. Scriptural na itong iskutan din Megson. Although in symbol form, ang ginagamit mo Branham, 6 and 7 seal, 6 and 7 trumpet, kaya ang 6 trumpet mo na ang World War II, ang 7 trumpet mo ang World War III, pero yun sa Moses and Elijah, tunga-tunga nining duha kagira, magmanifesto sa mo nang naata karon diri. So mo nang mingon ako sa inyo Megson nga ang trumpet mo na ang hukom sa kalibutan. Tanaw Megson. Hallelujah. Amen. Balik ta. To read the scripture. Oh, yun sa Megson. And repented the Lord
that he had made. Genesis chapter 6, verse 6. And it repented the Lord that he made man on earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man that I have created from the face of the earth. Tanaw, Megson. That's why, ingon ako sa inyo, Megson, ang Genesis chapter 6 is 6 seal. Unsa kaya 6 seal? Napa mo diya? Unsa man no, maubanan ba ko ninyo o hallelujah. Are you with me? Hallelujah. Just point out to you, Megson, unsa ang 6 seal? That is judgment of the earth. That's why ang Genesis 6 verse nag-ingon, no? And it repented the Lord that he made man on earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man who I have created from the face of the earth, both man and beast and creeping things and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. Amen? Unsa na yung Megson, nag-abot Megson sa destruction sa kalibutan tungod sa pagpakasala sa mga tao. Nganong gubon sa Diyos ng kalibutan na? Because sa pagpakasala sa mga tao. That's why yun sa, as it was in the days of Noah, so shall it be at the coming of the Son of Man. But remember, when judgment will come, dili judgment ang maabot. Nag-uban ang grace and judgment. That's why, pero yun sa Megson, hallelujah, gabi ng kadautan sa kalibutan, gihukman ko na ang kalibutan. But in next verse, ayun siya, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Isa ni si Noah. Hallelujah. Amen. Siya ang nakita sa grasya sa Diyos. That's why, mabalikon po na ito, Megson, as it was in the days of Noah, kung ano na yung mga tao nga nagsalikway sa mensahe, napoy tao, Megson, sama ni Noah, by faith, being warned of God, of the things unseen. Hallelujah. Giandam niya yung kagulingon. Di lang yung kagulingon. Pati yung tibok panimalay. Nakalihok sa may kahadlok, Megson. Mibulag siya sa mga butang sa kalibutan. Unya, gitanaw sa Diyos. Nga adunay pagkamatarong o manununod sa mga butang nga sa Diyos. Hallelujah. So remember, kung tanawin niyo, Megson, between Genesis chapter 6 and Genesis chapter 7, misulod ang Hebrews chapter 11, verse 7. Nasabutin niyo, Megson? So, tunga-tunga diya, Megson, sa Genesis chapter 6 o Genesis chapter 7, diya na ito, Megson, i-intercede, Megson, ang Genesis, ang Revelation, ay ang Hebrews chapter 11, verse 7. Hallelujah. Isa type na ko ni Megson, kita ni. Type sa bride. Because right now, hallelujah, amen, by faith, amen, giwarningan ta sa Dios, tama ba? Amen. Praise the Lord. Bisan tuod, wala pa nato nakita ang hukom, pero by revelation, ay yan ang ipakita ka nato ang hukom. Hallelujah. Amen. Nga naman, ang atong pagtuo mo naghikap niya na. Ang pagtuo mo nagabuhat na to diya na. That's why right now, we move with fear. Hallelujah. We condemn the world. Hallelujah. Amen. O sa dihang atong ikundina ang kalibutan. Amen. Mibiya ta sa kalibutan. Ano na tayo paglihok na may kahadlok ngadto sa Dios. Amen. Giluwas nato ang atong kagulingon ug atong tibok panimalay ug ang atong ginabuhat tan-awon nga sa Dios nga pagmatarong sa atubangan. See? Remember, Megson, kung ano na ato nang ginahimo karon tungod kay mauna ang gihimo sa Dios, Megson, kanito. Hallelujah. Amen. Napay mensahero sa ato padahon karon? Hallelujah. Praise God. That's why ingon sa Megson, tulo ka butang, Megson, ang iyang ipadayag ngadto kang Noah. Una, yun sa Noah found grace in the eyes of the Lord. Noah found grace in the eyes of the Lord. And these are the generation of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation. Nahimo siyang, amen, nakakaplag sa Megson o grasa sa Dios. O nagtuko Megson, dili, si Noah mo'y nakahingpit siyang kagulingon. Kung dili, ang grasa sa Dios, kung may abot kaniya, mo'y nakahingpit kaniya. And then, lastly, and Noah walked with God. So that's why, Megson, between judgment of the world, ang God is proclamating, di ba? Dili panahon na, Megson, in Genesis chapter 5, Genesis chapter 6, verse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, God is proclaiming judgment. Ang Diyos, Megson, kining tanan, puro pa lang ni Megson na dumog ni Noah. Kining tanan, Megson, puro lang ni mga istorya sa Diyos. Wala pa'y manifestation. Tama ba? Praise the Lord. Pero si Noah, mituo na. Bisag nadungog pa lang because faith cometh by hearing by the word of God. Hallelujah. Although, pa niya nakita, pero na nasa pagtuo, nakita na niya kini.
That's why ang pagtuo may naghatag kaniya kahadlok. Iyang pagtuo may nagkundina maigsoon sa kalibutan. Ang iyang pagtuo magitanaw sa Dios kapag matarong dia kaniya. Hallelujah. Amen. So this time, isunod na ito maigsoon ang Hebrews chapter 7, Hebrews 11:9. That's why ingon din, Noah was found grace. Ikaduha, Noah was just man, matarong nga tao, perfect in his generation. Dili sa maigsoon na nakahimpit sa kagulingon, kundi ang grasya nga nadawat ni Noah, mo'y nakahimpit kaniya. Unya, sa diyang nakadawat sa grasya sa Dios, nakalakaw siya uban sa Dios. Because without the grace of God, we cannot walk with God. Without the grace of God, we are imperfect with God. Kaya kung walay grasya sa Dios, di ta mahingpit niya sa Dios. Kung walay grasya sa Dios, di ta makalakaw uban sa Dios. And I believe this time, maugyapon ang gihimo sa Dios. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Notice something. Tanawan niyo, Megson. In chapter 7, hallelujah, amen. Atong basahon, Megson. Chapter 7, kung tanawan niyo, chapter 7, sige na, basahon ito, chapter 7. Verse 1. Chapter 7, verse 1. Genesis chapter 7, verse 1. Now, unsa kani ang 6, Genesis 6? 6 seal. Substance of the earth. Then what is 7 seal? What is 7 seal? The coming of the Lord. Because the coming of the ark is also the coming of the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Napatay 7 seal revelation karon. Napay mensahe nga miabot kanato Megson. Mo ni ang ark nga atong giandam. Just like Noah prepared for the ark. Una giandam gipasidan sa Dios, move with fear, and then Noah prepared the ark. O sige yun sa pag-andam Megson, gidawat niya Megson, gitukod niya ang arka Megson. Hallelujah, praise the Lord. Kanang iyang nadungog Megson, hallelujah. Walang siya taman Megson nga iyang nadungog na. Ang iyang gilugog Megson, iya kining gikinabuhi. Hallelujah. Ang iyang gibuhat, iyang gilaktan kini. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. That's why yun sa Megson, no? In Genesis chapter 7, ano Megson? Because Genesis chapter 7 is 7 seal. That is the coming of the Lord. Because the coming of the ark, ang pag-abot sa arka, mao ang pag-abot sa Dios. Because the ark is the provided place of safety. Amen. Kinsa ang arka? Si Kristo. Kinsa ang arka kanato ang karon si Kristo. Hallelujah. Amen. Satan may kill this body. He may hurt this spirit, but my soul is hid in Christ. That is the ark. Mo nang mensahe sa panahon. Hallelujah. Amen. Tanawa sa ingon ni Megson. And the Lord said unto Noah, come thou all thy house into the ark. Kung sa ingon niya, come thou. Come to the ark, Noah. Okay, because when we talk about, when God said, come in the ark, notice something. God didn't say, go in the ark. Ito ka sa arka. Ayun ang Diyos, come, dool nga rin. So meaning, Megson, ang nagtawag kaniya, dili, bulag sa arka. Kundi ang nagtawag kaniya, na mismo sa arka. Hallelujah. That's why right now, amen, dili ang ingon ng Diyos, go to the word. Ingon ng propeta, come and see the word. Muna Megson, dili na ito tanaw ng mensahe. Kinanglan mo, abot sa mensahe. Mahimot ang mensahe. Oh, hallelujah. Now, God said, come to the ark. If God said, kung ingon ng Diyos nga, adto ka sa arka, man. Kung ingon ng Diyos, adto sa arka, murabag nagmando ang Diyos nga, muadto ka dito. But God said, come into the ark. Pag ingon ng Diyos, come into the ark, meaning it is an invitation. Dili sugo, kundili usa ka imbitasyon. Hallelujah. Even he had to walk in the very same word that he was revealed to him in order to be saved by it. Kinahanglan laktan niya, kinahanglan sudlan niya Megson. Ang mensahe nga napadayag kaniya, kinahanglan iya kining ikinabuhi kay nganuman mao kato ang makapaluwas kaniya. Hallelujah. Amen. Muto ba mo Megson, si Noah Megson na ay gitawag nga revelation sa pag-abot sa Dios? Sa wali ni Barbara Megson na 7 seal. Noah has a 7 seal revelation. Yun siya. Genesis this 7. Genesis this 7. Wali niya Megson 7 seal. What is 7 seal? The coming of the Lord. Tama sa Megson. All the way back from Genesis this 7. This 7th chapter. Genesis this 7.
Genesis these 7. Ngayon sa Megson, I would like you to see, because I would like to give you the direct quote from the prophet Megson, no? Itong gisgutan ni Megson. What is the ark? The coming of the Lord. Seven. Seventh. To show you all way back from Genesis, this 7th chapter, to show you all way back. Ano sa'yo walin ba naman? 7th seal. What is 7th seal? The coming of the Lord. And remember, yung Branham, the 7th seal is not a public show. 7th seal is a private ministry. God is only revealing His resurrection to the bride. God is only revealing these important notes, hallelujah, only for the bride. That's why Megson, si Noah, being one of God, siya lang Megson ang milihok nini nga naman, si Noah lang ang kadunay pagtuo. O sa diyang nagkadunay pagtuo si Noah, siya lang nahimong hingpit sa pananaw sa Dios. O siya lang ang nakalakaw uban sa Dios, tungod kay si Noah nakakaplag og grasya sa Dios. See? Then yun siya, to show you all the way back from Genesis, this 7th chapter, unsa gisgutan? 7th chapter. Unsa 7th chapter? Katong ibasa nato kaniya. This 7th seal is spoke of. Kini na yung 7 ka mga silyo, gisgutan na. Nga naman, first seal, hallelujah, amen, mo to ang paglimbong sa babae. Deception, first seal, deception. Tama ba? Second seal, what is 7th seal? Amen. Deception, economic zone, hallelujah, amen. Economic, hallelujah, amen. War, amen, di ba? Ingon ang propeta sa Ginoo Megson, amen. Gipatay ni Abil Megson ang iyang igsoon. Ang iyang dugo nagahandom kanunay sa pagpanimalos. Hallelujah, praise the Lord. Amen. And then 5th seal Megson. And then sa 6th seal, unsa gisgutan? Judgment of the earth. Buto ningon ng Dios, hukman ko na ang kalibutan. But before mo hukom ang kalibutan, tunga-tunga Megson sa hukom ug sa pag-abot sa Dios, naay sa taliwala Hebrews chapter 11 verse 7. Ang Dios nagpahinumdum ngadto kang Noah. Hallelujah. Praise the Lord. Warning. Wala pa niabot ang arka. Wala pa nakita, Megson, being one of God to the things unseen. Pero, although wala pa nakita na, hinay-hinay di ang Diyos nag-reveal kaniya sa iyang mabutang. Hangtod nga ang mabutang nga iya lamang madungog, iya nang makita. Hallelujah. That's why remember na mo, this 7th chapter, this 7th seal, 7th, dili Megson, 7. 7th ang ikapito. Pag yung nag-7, katong 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Pero ang isgutan, 7th lang. Ang katapusan. What is 7th? The coming of the Lord. This 7th chapter, this 7th seal is spoke of. Ang ikapitong nga silyo, nga mao ang pag-abot sa Dios, giisgutan sa chapter 7 di ay. That's why, pag iyon sa Dios, come into the ark. Meaning, ang katong arka, mautong pag-abot sa Dios. I hope you get makes on the quotation of the prophet. Amen. This is a direct quote of the prophet. No, tanaw yun sa. This 7th seal, dili 7. 7. Asa sa nang mga Megson o Gwan? To show you all the way back from Genesis, this 7. What is 7? 7 is completion. This 7th chapter, this 7th seal is spoke of. 7, dili 7. 7. Specific sa 7th chapter, 7th seal ang pag-abot sa Dios. Gihisgutan na. That's why pag ingon ng 7th spoke of, ay, bantog radi. Ay, kaya ang pag-abot na sa arka, mao dito ang 7th seal. Mao po to ang pag-abot sa Dios. Hallelujah. And remember, the ark is not a public ministry. That's why, bisan makakita sila, bisan iwali kini, kung dili sila kababahin sa plano guna-una sa Dios, magbaliwala lang ni kanila Megson. They are not going to be moved with fear. Hallelujah, amen. They are not going to condemn the world. They are not going to save their house. Why? Because kadto lamang Megson, si Noah by faith. It is by faith alone. Kung nagtuo karon Megson, daghang mga tao karon Megson, hallelujah. Being one of God, of the things unseen. Hallelujah. Amen. Gipahinumduman ta sa Dios, mga butang nga din nato ni makita, pero atong gituhuan. Why? Because it is the product of faith. Now, spoke of from the very beginning in Genesis, this 7. Amen?
Sa pag-beginning, pag beginning of Genesis, that is Genesis 1:1. The rising of the sun is 7 seal. When the light come, when the Spirit of God move. Amen, sa diyan, pag unang pagsubang sa adlaw, that is 7 seal. Because 7 seal is to give resurrection. Because 7 seal is to give life. Hallelujah. Praise the Lord. It's been spoke of. Amen. Sa pagbisita sa Diyos, sa diyan, nalaglag si Adan. It was 7 seal again. Minaog ang Diyos in the cool of the night. Hallelujah. Amen. Why? Ninaog sa aron i-restore ang fellowship between Adam and man. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hey, church. And the seventh day, ingon siya, mipahulay ako. And the seventh day, God rested. Ang ato ang seventh day nga rest sa tuwa Megson, atong una-una, katang tos balay, tulog-tulog, pahulay, higda. Dili na mo Megson, ang Dios Megson dili matulog. Ang Dios dili mahigda. God said, rest, Megson, hallelujah, amen. Namuhat siya. Yun sa, on the seventh day, God rested, and God keep His people. Because God is moving in silent. That is the silence of the seventh seal. Muna Megson, hilom lang kay kanuman. Hilom gyud ang seventh seal kanuman. Mamuhat lamang ang tawo ngadto sa mga tawo nga iyang padaygan. Kay dili tanan Megson mapadaygan ini. Because a seventh seal is not a public ministry, but a private ministry. Mo tong isgutan ako sa inyo, Megson, sa pagkabanhaw ni Ginoong Kristo. Ni adto pa ba sa publiko? Amen, wala na. God is directly dealing to His disciples. And that is the silent of the seventh seal. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Si Rebecca, sa diya Megson, nag-adto siya Megson sa atabay. Ingon ang propeta sa Dios, the angel of God beat him there. Amen. Amen. Ang manulunda sa Dios Megson, mauto Megson ang nagtulak kaniya nga moadto Megson sa atabay. Kaya nga naman, kinahanglan matuman na ang prophecy Megson sa Dios nga tagbuo na nga ang propeta makakita Megson ang pangasaunon para kang Isaac. Yes, that is the silence of the seventh seal. Nga naman, dili tanan babae gitulak padung dito sa atabay. Si Rebecca lamang. Hallelujah. And I believe Megson mao gyapon karon Megson. Hallelujah. Amen. That is the silence of the seventh seal. Sa nagitukod Megson ni Solomon Megson ang building, ang templo. Das ganong niingon man Megson. Hallelujah, ang Dios nga mingon nga bisag tingog sa gabas, tingog sa martilyo, walay nadungog. Because God is building His temple in silence again. Wala kabalo imong Megson, wala kabalo imong silingan, wala kabalo imong katrabaho nga ang Dios Megson hinay-hinay na pabarug. Hallelujah. Praise the Lord sa imong templo sa hilom lamang. When God is going to transform Megson, hallelujah, ang ulod padulong sa pagka-butterfly, hilom kay na Megson, walay na kabalo kung unsay nahitabo sa sulod. But we know something is changing inside of that cocoon. Walay na sayo ng kalibutan karon Megson. Ang tanaw nila sa lato Megson is just an ordinary church goer. They think that this is just a tradition nga matutag simbahan. But they don't know that inside of us, God is changing from glory unto glory unto glory. Hallelujah! That is the seventh seal. Revelation. That's why there is silence on the seventh seal. Kung saan sekreto ng silence na? Hilom because God is working in public. Hallelujah. Amen? Si Solomon, nagtukod sa templo. Kita ang templo karon. Kita ang templo sa Dios. Hallelujah. Who is Solomon? Type to Christ. Ngayon ginatukod ay ang templo, walay saba nitabo. Walay kanaas. Hallelujah. But deep inside to the soul of every believer na ay revival nga nakakitabo. Oh, hallelujah. Amen. We can deal on types and shadows Megson kung tanaw na to na. Praise God. Amen. Tanaw Megson. 1 Peter chapter 3 verse 18. 1 Peter chapter 3 verse 18. Tanaw Megson, si Pedro, being caught up into the revelation of Noah. Yung gibalikan Megson, di lang si Jesus Christ Megson nag-mention sa panahon ni Noah. Gimension po ni Jude Megson ang panahon ni Noah. And this time gimension po ni Peter. Kung sa ingon ni Peter Megson, for Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God. Yan sa Megson. Being put to death in flesh, but quickened by the Spirit, by which also He went and preached unto the spirits in prison. Kinsa ni? Si Kristo sa panahon sa kamatayon. Hallelujah, amen. Ingon Brother Branham, His soul, His spirit, His theophany was preaching
Amen. Sa diha nga iyang lapas natulog megson ngadto sa lubnganan, pero ang iyang kalag, iyang espiritu, ang iyang theophany naa sa nagwali ngadto sa Hades. Not to convert the soul, but to condemn them. Unsa gingon megson? By which also he went and preached unto the spirits in prison. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa walin Branham, souls that are in prison now. Ang iskutan megson. Ingon sa megson, which sometime, tumasahon sa Bisaya daw, 18, 20. 1 Peter 3:20. 1 Peter na 3. Chapter 3. Which, tama. 20. Nga kaniadto, wala na nagpanuo sa diha nga sa mga adlaw ni Noah. Giwalihan sila sa adlaw ni Noah. And nga adlaw ni Noah nga ang pailob sa Dios nagpaabot. Amen. See, bisa sa tong panahon karon, diha megson katanaw megson nga Biblia, ang one of the virtue of God migawas. Gitawag megson sa Biblia, megson sa Bisaya, sa English, the long suffering of God. Taas megson ang pagpailob sa Dios. Taas ang mga pag-antos sa Dios. Hallelujah. Hangtod karon nagpaabot ang Dios. Muna pag-abot megson mabot ang iyang hukom, di gid makamahay ang tawo nga naman. Ang attribute sa Dios megson ang gitawag nga long suffering. Ang pagpailob. Muna megson hangtod karon samtang abri pa, pwede pa musulod kay nganuman naa pa megson ang pagpaubos sa Dios, naa pa ang pagpailob sa Dios, naa pa ang long suffering of God. Hallelujah. That's why sa megson no? In which when the long suffering of God waited in the days of Noah. Nagpaabot gid taw ng Dios. While the ark was preparing. Ginaandam pa. Which in few, that is 8 souls were saved by water. So tanaw megson unsa kadako megson nga panghitabo tong adlaw ni Noah nga bisan pa si Pedro iyang nakita megson, hallelujah, ang usa sa mga attributes sa Dios taas gid ang pag-antos sa Ginoo natong panahon na. Doon sa megson, bisan karon, bisan kung saan magwali ang mga tao megson, baliwala lang. But amen, surrender ba ang Dios? Again, the virtue of God, the long suffering of God na nagpaabot gihapon. Hallelujah. Amen. Ato ta megson Genesis chapter 6, balik ta. Kato ganiha, Genesis chapter 6 gihapon ta, nagdeklara ang Dios megson og hukom, tama? Judgment of the people, judgment of the earth, tungod kay grabe nang kahugaw sa tao, kahugaw sa kalibutan. Hukman na niyang kalibutan, pati na megson pati ang nagkamang sa tibuok kalibutan. And then Genesis chapter 15, hallelujah. This time, atong gibasa to ganiha megson sa Genesis chapter 6 verse 5 to 9, verse 9, ang Dios nakita ang si Noah nakita og grasya. Ikaduha, si Noah nahimong hingpit sa tubangan sa Dios. O ikatulo, si Noah nakiglakaw uban ang Dios. Hallelujah, amen. That is Genesis 6:9. Dito to megson sa 15, Genesis 6:15. Kay kining panahon na ang Dios nagpadayag na sa iyahang plano. This time, ang nadungog ni Noah puro lamang mensahe. Istorya pa lang ba? Remember, faith cometh by hearing. Pero pangutanan ako megson, katong nadungog ni Noah megson nga mensahe, tama na ba sa iyang dunggan? Or iyang gimanifestar megson ang mensahe nga nadungog? He acted upon. Naiwali ang prophet megson. Ito yung sa ito na. Nasa iwali nga, madungog ni mo ang pulong, recognize the word, act upon the word, and basta na yung sa nga, kung madungog ni mo kini, dili kita man madungog ni mo ni kinahanglan, lihok ko ni mo kini. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tanawa megson, in this is the passion which thou shall make of it. Gisgutan niya megson ang kadakon sa arka nga gisgutan. The length of the ark shall be 300 cubits. So, pasabot megson, sa diyang nagbuhat ang Dios megson og si Noah og arka, walay mga butang nga gikan kang Noah aron mahimo niyang arka. Kung gusto na to megson maluwas megson sama ni Noah, kung adunay gihatag kanato nga dalan sa kaluwasan, butang sa kaluwasan, wala tay pwede idugang megson aron maluwas ta niadto. Ang atong tumanon megson kinahanglan conscious ta kung unsa ang gisulti sa Dios, kay ang tanan nga gisulti sa Dios kinahanglan i-apply nato megson sa mga butang megson nga atong pagabuhaton. Amen. Tanaw niyo megson ng Bible. Pag-ingon niya, buhaton nimo kini, length of the ark shall be 300 cubits, breadth
breadth of it shall 50 cubits, height of the 30 cubits. The window shall be made of the ark. Thou shalt finish it above. The door of the ark shall be set in the side of thereof. Amen. Sa diyang ningon ang Dios maigsoon nga ang pultahan des kilid, wa gid gibutang sa likod, wala gibutang sa tubangan, wala gibutang maigsoon sa tumoy, naagid sa kilid. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Tanaw maigsoon. Thou shalt set in the side of thereof with lower sound, second and third. Tulo ka ang kini. Amen. Hallelujah. And then ingon sa maigsoon, and behold, even I, do bring flood of waters upon the earth. This time, God is pronouncing judgment. Mercy kang Noah, revealing the word to Noah, but samtang ginapadayag maigsoon sa Dios ang dapit nga din masipti si Noah, ginapadayag pud sa Dios maigsoon ang dapit nga din hukman sa Dios ang kalibutan. That's why kining mensahe mo condemn sa kalibutan, muhatag og kalipay ngadto sa bride. Wanang usahay kung di ka kabahin na ni mensahe pag human sa wali mo gawas ka, ingon ang pastor ba, kuan daw ko, uwak daw ko. Pero katong isa nga namin dili oy, ingon ang pastor agila daw ko. Nagdepende din na maigsoon kung pasa para kanimo ang mensahe. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Remember, hallelujah, ang mensahe dili himuon nga kanding ka himuon kang karnero. Ang mensahe palutawon lang kung kanding ba ka o karnero gyud. Hallelujah. And behold, even I do bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh. Because 6 seal. Wherein is the breath of life from under heaven, and everything that is in the earth shall die. So, tanawan niyo maigsoon, nagisgot og kamatayon. Tanawan maigsoon, hisgot sa kalibutan. Hallelujah. Pero maigsoon, tanawan maigsoon, pag hisgot sa kalibutan, then stop siya. Nisulod maigsoon, and then siya, but with thee, apan diha kanimo. Isa gisgotan ni Noah, apan diha kanimo, I will establish my covenant. Adunay pakigsaad ang Dios. Mo ni maigsoon, kining mensahe hukom para sa kalibutan. Apan sa mga bride, saad kini sa Dios. Grasya kini sa Dios, but with thee, and thou shalt come into the ark, thou, ikaw, and thy sons, ang ilang mga asawa, and thy son's wife with thee. Because ang yung saad ganiya, muato si Noah, o giyang tibuok pa ni Malay. Hallelujah. Then tanaw niya maigsoon. And of every living things of all flesh, to every sort that shall bring into the ark. Amen. Nag-iskot sa maigsoon. Kaya nga naman, ang plano sa Diyos maigsoon, hallelujah. Amen. Pag-abot di ay maigsoon, type na ni sa millennium. Pag-abot di sa millennium maigsoon, God is to reproduce. Amen. Mga wala tuod maigsoon ng mga dautan, apan na ay plano ang Diyos maigsoon to reproduce once again. Hallelujah. Yun sa tanaw maigsoon. Bring them into the ark. Tanaw maigsoon, asay padalon, di po nga, this is the message. Unsa yun sa Dios, dala sila ngadto sa arka. Unsa day ang naa sa arka? Kay didto lamang sa arka, to thou bring into the ark to keep them alive. Meaning, ang kinabuhi, konektado ngadto sa arka. Kay kung dili sila makasakay sa arka, patay. It was a declaration of the Bible to keep them in the ark because ang ilang pag-abot sa arka, mao ang pagdala sa kinabuhi. So meaning, diha kang Kristo, nalang diha ang kinabuhi. Gawas kang Kristo, wala na yung kinabuhi. Hallelujah. To keep them alive with thee. They shall made female. Ito na, 3 and fowls of the earth, their kind, and every cattle of the kind, every creeping things that creep this kind, two of every sort, shall come unto thee, to keep them alive. Diklaro na po maigsoon. Kaya dito lamang sa arka, dito lang magpalgan ang kinabuhi. Gawas sa arka, wala na'y kinabuhi. Hallelujah. And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather unto thee, and it shall be for food for them, for thee and for them. Thus did Noah, according to God commanded him, so did he. Sa mo ni Noah maigsoon, sa tanan nga gisugo kadus kaniya, iya kining gituman. Full obedience. Hallelujah. Amen. In Hebrews, di lang maigsoon kini.
we are talking about Hebrews chapter 11. Sa book of Hebrews, Megson, dili lang si Noah ang gisgutan diya. Ato ta Megson sa Hebrews chapter 11 verse 24. Kisa gisgutan diha? Si Moses. Atong basahon Megson. Hebrews 11, 28, 24. 24, 28. Basahan na to. Tungod sa pagtuo si Moses, dako na siya, wala mosugot. Dako na siya. Wala mosugot nga pagkatawgon siya nga anak sa Parao. Pagkatawgon nga anak sa Parao, nga babae ni Paraon, nga nagpalabi pahinuon sa pag-antos sa mga pagdagmal kauban sa mga tao sa Dios kaysa pagpahimulos sa malumalabayng kalipay sa pagpakasala. Isa, imbis siya ang nahimong sunod next to the Parao, ibalibaran niya ang kalibutan. Ikaduha, maski pasalabi niya nga ang kalipay sa kalibutan, mas malipay siya nga nakiguban sa mga dinagmalan nga mga tao. Hallelujah, amen. Insan, kay ingon siya, kay ang pagpahimulos sa lumalabayng kalipay sa pagpakasala. Tinuod ba ni Megson? Nga ang kalipay sa pagpakasala, lumalabay lang. And then, ingon sa Megson, iyang giisip ang pasipala nga pagaantuson alang kang Kristo. Ingon nga labi pa kadakong bahandi kaysa bahandi sa Ehipto, kay siya nagtutok man ngadto sa balos. Hallelujah. Amen. Kabalos sa Megson sa reward. Nakita na ba niya ang reward? Wala pa. Because, amen, remember Megson, although wala pa nakita ang reward, pero it is also Moses warned by God. Ipahinumduman sa Diyos. Amen. 27. Tungod sa pagtuo, siya mibiya sa Ehipto, dili nga nahadlok sa kasuko sa hari. Wala sa misibat sa Ehipto kay nahadlok sa hari. Kay siya milahutay man nga ingon sa nagtanaw kaniya nga dili makita. Tungod sa pagtuo, nagtanaw kaniya nga dili makita. Kinsa dili niya makita? Si Kristo. Christ is the great reward of the church. Hallelujah. Ang saad sa iglesia. 28. Tungod sa pagtuo, iyang gisaulog ang Pasko o sinablig ang dugo aron magpalaglag sa mga panganay dili makadaot kanila. Meaning, Megson, Moses by sprinkling of the blood of the lamb, they keep the Passover by faith. No, nagpabilin sa Megson, iyang ituman Megson wala pa miabot ang kamatayon Megson sa ilang panimalay. Wala pa nangamatay ang mga panganay. Pero Megson, wala pa niabot kadto, nangandam na si Moses. Nagpatay na siya og karnero. Gibutan na niyang dugo sa iyang panimalay. Nga naman, ang iyang paglihok, ang iyang pagpangandam, bisan wala pa miabot Megson ang saad sa Dios. Hallelujah. Lihok kadto sa pagtuo. Buhat kadto sa pagtuo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Kaya na may uban. Maunlod na lang sa Diyos California. Magdali ko. Dito ko kumabsit sa simbahan. Amen. Maghira na gani na. Di ka makasultihan na Megson. Kaya ka na nga klaseng statement Megson. That is not a statement of faith. Amen. Dili na. Amen. Makasiguro ka nga makapagandam ka sa panahon na. Nga ingon ang Biblia Megson sa kalit lang. Hallelujah. Nga nagtanaw ang kalibutan, kalinaw, kalipay. Ang sa kalit lang, miabot ang pagdagaunok sa kalayo. Magpagandam pagkakana Megson. Hallelujah, praise the Lord. Because, para sa uban Megson, amen, ang pagsimba is just pag makaadto na kag simbahan, di na ka maabsent sa simbahan, mao na makaluwas nimo. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Nangandam sila Megson. Ilang ibutang Megson ang dugo by faith. They had to believe that the wrath of God was coming. Kinahanglan nila tuhuan nga bisag wala pa miabot ang hukom sa kalibutan, pero para kanila eyes of faith gihukman na sa Dios ang kalibutan. They had to believe that Egypt was finished. Kinahanglan tuhuan nila nga wa na gihukman na ang kalibutan. The message was vindicated before them. Amen. Nga kinahanglan karon pa lang daan mapamatud-an sa imong kasing-kasing nga ang mensahe nga imong dugong Megson usa ka bindikado nga mensahe. Ang propeta nga imong gidawat usa ka bindikado nga propeta. Hallelujah. Amen. Moses by faith, by revelation, not even seeing the death angel coming. Wa pa niya nakita Megson ang kamatayon nga manulunda mabot. Praise the Lord. Amen. Because they had to apply the blood in evening time.
Amen. Kabalo siya nga ang kamatayon maabot yun. Pero before pa maabot ang kamatayon, nangandam na sa daan. Hallelujah. Praise the Lord. They're not going to wait until midnight to see that coming. And then try to apply the blood. Wala lang ulit na. Alala, nana. Sige, mamutang na ta. Dili. Amen. Dili na lihok sa pagtuo. Ang lihok sa pagtuo, wala pa may abot, nangandam na ka. Hallelujah. Amen. Kabalo sila nga ang propeta nga gipadala sa Dios kanila bindikado. And they saw the prophet came with 2 signs. Tinood ba? Niabot ang propeta kanila dala ang duha ka mga ilhanan. Hallelujah. Ang duha ka ilhanan to confirm his commission. Una, pamatud-an ang iyang sugo nga siya sinugo. Remember Megson, ang atong propeta to karon ba? Na sa ding niabot ni sa Megson, aduna po ni sa duha ka ilhanan. Amen. Signs. Hallelujah. Amen. But remember Megson, ang mga ilhanan ang pagsulti nato, si Brother Branham, kamo mga igsoon, si Brother Branham iyang giayo ang masakiton, si Brother Branham iyang gipatindog ang mga naibalatian, si Brother Branham nagministry sa Africa, linibok ang mga tao ang iyang si Brother Branham niila siya, he is the 21st century prophet, siya nagpalakaw og mga bakol. Remember, hallelujah, praise the Lord, amen, hallelujah, amen, the sign, ang mga ilhanan ni Brother Branham, dili na Megson makapaluwas ka na to. But the sign was to prove nga ang atong propeta was a true commission by God. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. That's why Megson, kung nakita na to ang ilhanan Megson, dili ta Megson nga ang ilhanan niya may makaluwas na to. Katong ilhanan magpamatuod lamang nga siya gisugo sa Dios. That's why kung nadungog nato nga siya ang tinuod nga gisugo sa Dios. Hallelujah, praise the Lord. That commission dapat karon pa lang daan Megson, every word that coming out from the mouth of God. Hallelujah, praise the Lord. Naay kabugaton kini. Nga naman, faith cometh by hearing. Gideklara na niya Megson nga sunugon ning kalibutan. Gideklara na niya Megson nga bisan ugat ang Biblia, bisan pag ugat sa balili, wala na'y mabilin. Hallelujah. Ayon sa Megson, home will decay. Ganiya gisulti Megson. Mga finances kwarta niyo Megson, dili na magatabang nimo. Praise the Lord. Amen. Praise God. Oh, mingon ko karon kanimo, Brother Dodoy. Tagaan 1 million karon. Sugot ka. Bisa ko kay gahatag si mo, pero example lang. Mangita kog mautangan na tagaan 1 million. Hey, example lang. If I'm going to give you 1 million today, musugot ka. Pero ugma lugito na imong mata. Di ka musugot ka naman. Your eyes is worth than million. So karon pa lang daan sa imong desisyon karon, mas bugat day ang imong kaugalingon kaysa kwarta. O nya nganong penting paningkamot sa uban sa kwarta? Madala ba na ninyo? It behooves us nga mas importante day ang kilabuhi than money. How about eternal life? Amen. That's why when we hear the prophet's message, na nagwarning ka na to, hallelujah, we move by faith. Amen? Munang balik ko na ito kaniya Megson. Ang 7. By faith Noah, being one of God of the things unseen. Ipainomduman siya sa mga butang nga, dili makita. Pero by faith, nanay faith una. Una, faith, no, by faith, Noah. Nanay pagto si Noah, wala pa. Nana. Being one of God of things unseen. So di nalisod Megson kada kaniya, ang mga butang ang gisulti sa Dios kaniya, bisan dili kini makita kay naa naman sa pagtuo. And then, tungod sa pagtuo, nagpahibalo ang Diyos sa dili niya makita, meaning, dili mapamatudan sa iyang panit, dili mapamatudan sa iyang pagbati, dili mapamatudan sa iyang mata ang mga saad sa Diyos. Kaya nga naman, it is all humanistic realm, but faith will go, amen, ang pagtuo, mo'y magdala kanimo into the realm of revelation. That's why, pati niyang gituhuan niya, ang mamutangwan niya makita, yung ang Biblia, move with fear. Karon nagalakaw na siya nga may kahadlok. Meaning, kung conscious kung nanay kahadlok ang tao Megson, kanang tawhan na Megson, conscious na siya sa mga nilihukan. Kaya nga naman nanay kahadlok kaniya. Praise the Lord. And then prepared an ark to the saving of his soul. Giandam na niya ang arka. Kung sa ang arka, mauning pulong sa tong panahon karon. Nga gitagana sa Dios aron maluwas ikaw, ug dili lang ikaw, apil ang imong tibok pamilya. And then by which he condemned the world.
Sa dihang giandam niyang arka maigsoon, dili pwede nga nag-andam ka sa arka, gidawat nimo si Kristo. Hala, uban-uban bugas kalibutan now. Arka, when He is preparing the ark, He condemned the world. See? Hallelujah, amen, praise God. And then, and became heir of the righteousness, which is by faith. Nahimo siyang matarong, manununod siya sa mga matarong ng utang, tungod sa iyahang pagtuo. Hallelujah, praise the Lord. So God bless you, saints. Ang Diyos mga panalangin ka na to. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Salamat sa Ginoo nung bisan tuod. Amen. Kining mga saad, mga pulong nga nadungog na to maigsoon. Hallelujah. Sa atong physical nga mga lawas. Praise the Lord. Dili na to i-makontak, di na to ni makita physically, di na to ni madungog physically, but into the realm of revelation. Hallelujah, amen. Gitanggal sa Dios maigsoon ang atong humanistic realm. Kaya nga naman, ipasulod niya maigsoon ang realm of revelation. Kaya tanggalon na ganitong humanistic realm, musunod na ang unahuna sa Dios. And then, kung musunod na ganyan ang unahuna sa Dios, the plan of God, the program of God, hallelujah, dili lang sa kalibutan, saad sa Dios, hallelujah, amen, mahatag na diya kanimo ang iyang programa, dili lang sa kalibutan, pati sa imuhang kaugalingon. And that's why we can walk now with God by faith. That's why, ingon siya magsun sa Biblia, we walk by faith and not by sight. Hallelujah. Let's all stand. Hallelujah. Let's sing that song. Hallelujah. We are going to walk by faith and not by sight. Being one of God, of the things unseen. But we walk by faith just like Noah. Noah found grace. He became perfect in his generation. Hallelujah. And then, sa iyong mention katapusan, he walked with God. Hallelujah. Hallelujah. Our eyes look to the unseen, the Lord Jesus Christ has done that we will reign with Him. But the pathway to glory is through suffering. So count it all joy when you fall in diverse temptations, for it's only to bring you to that perfect place. Though we are tested, and though we are tried, yet in the midst of it all, we can have peace of mind. For the trying of our faith worketh patience. For in my lowest valley, He restoreth my soul. He gives me the strength to keep pressing on. Oh, sometimes we pray, sometimes we pray. Oh Lord, please take some lives. We just can't hold on. We don't know what to do. But He has promised. Look, we found a juniper tree where the angel comes to strengthen for the journey ahead. Oh, for in our weakness, amen. Hallelujah. His strength is made perfect, and His grace is sufficient for us. Though we are tested, thank you, Lord. Oh, we are tried, yet in the midst of it all, we can have peace of mind. For the trying of our faith is worth it.
singon. Oh, hallelujah. Praise God. May paplakpakan na po yun na Diyos, Maigson. Amen sa kanindo.